Good afternoon mga farmers. October 9, 2023 at medyo sumegway muna tayo ng bagya dito sa ating farm. So ngayon mag-update ako dito sa farm dahil schedule ko ng harvest ng beans. So samantalahin natin guys at simulan natin yung mga ganap. Ano ba yung ganap dito? So, ito yung pinanggalingan ng green bell nung nakaraang mga buwan. And doon yung pinagtamnan ng pipino. So, ang gagawin natin doon, lilinisin natin yung mga damo. Spray na lang po natin yan ng pandamo. And then tatamnan po natin yan ng beans. So, siguro kakasya dyan mga 3 kilong beans. Dyan sa area po na yan. Dyan po tayo magtatanim ng beans. And then ito, medyo gumana na yung in-spray ni Ben na pandamo, kaya lang hindi na isali yung gawi doon. So i-sprayan po natin to. Ito po yung ating gagawing siguro pang batch 4 ng sultan. Okay, so sa video na to ay ibabahagi ko sa inyo yung thought process kung ano-ano yung gagawin natin dito sa farm sa mga susunod na buwan. Okay, so apat pa rin po yung tao natin na full time and hindi pa rin po nila maagwantahan na tamnan yung area na to. So hanggat hindi po nila na ma-maximize na fully utilize yung area na to, hindi po kami mag-expand sa other areas. Okay, so ito po yung isang task natin. So i-breakdown ko lang lahat ng mga task and ano-ano yung gagawin natin and ano yung mga ang tawag doon, target date, no, yung ating timelines, no, para may ma-accomplish tayo. Okay, napaka-importante sa amin na lahat yung area dito as much as possible matamnan, productive, para makakabalik. So ibig sabihin may i-sustain natin sa ating operational expenses. Okay, balikan natin. So ito ang plano rito ay I think i-recondition natin yung bed and then I think magiging sultan to. Kung hindi po sultan, kamatis ang itatanim po natin sa area po na to. And then yung po pinanggalingan ng pipino, papatrabaho natin yan and tatamnan po natin yan ng beans. Okay, beans pong itatanim natin dahil medyo natutubig po yan. Then siguro itong kanal aayusin lang, umaatras po yung tubig oh. So kailangan po na maayos ito para hindi po bumalik dyan yung tubig kasi matutubig po yung ating taniman po na yan. Okay, so yan po dito sa area na to. Then move tayo dito sa pinagtamnan natin ng avatar last time. Okay, so yan, may mga bed pa dyan. So ito pong area na to ang siguro magiging batch 4, ano. So yan, marami pong trabaho dito. Yan, so batch 4 natin to, kasi siguro dito mga 4 na lata. Okay, so sasagad po natin hanggang dun. Okay, so unti-unti. So narinig niyo na po ba kung paano kumain ng elephant? Unti-unti. So one bite at a time. Yun po yung gagawin natin dito hanggang sa ma-fully utilize po natin itong area, including po itong gilid ng kanal para malinisan natin. Okay, so sa ngayon ganyan lang muna ang mga areas natin. Dinada mo kanina, galing ako sa Talavera, sa isa sa expansion site natin, and nakita ko na maganda yung pipino saka yung squash na hindi nakabalag. So I think po pwede kong i-adapt yun dito para maging cover crop. So sa halip na nakatiwangwang yung ating area, pwede tayo magtanim ng kalabasa na Sofia saka yung pipino. Okay, supposed to be pipino binabalagan, pero sa nakita ko pwede naman kahit walang balag. Okay, i-improve lang siguro natin, maglalagay lang siguro kami ng ng mulch para mas mataba yung ating mga kalabasa. Okay, so yun po itatanim ko dito. Habang hinihintay na mag-move kami rito, sa halip na ganyan po na masukal, magpapatanim po ako rito ng kalabasa sa upo. Yan, kasi yan yung mga gulay na palaging binibili. So ang gagawin natin, tanim tayo ng gulay na hindi masyadong inaalagaan pero malaki yung demand. Okay, so at isa nga dyan yung upo saka yung kalabasa, kasi palagi isa siya sa pangunahing sangkap sa mga ulam ng mga Pinoy. Okay, yung aming tunnel dito, 3 nawala na lahat, diba? Sira, ayun na siya oh.
Kaya siguro maintindihan nyo kung saan ako humugot. Bakit sa halip nung paggawa ako sa bahay, ba't hindi pa binakal, no? Hindi ko binakal kasi ganyan po yung nangyari, oh, sa bakal. Kahit bakal man siya, tutumba pa rin. So yung investment mo masisira din. At least yun, kung bamboo siya, sira man siya, hindi ganun kalaki yung magiging impact po sa akin. Anyway, so yan po lang ang aking pananaw. At maaari magbago anytime, depende po sa ating aaral o ma-experience, no? So ito pa, clearing pa po tayo rito. Magki-clearing pa po kami rito. So kailangan ko rito ng grinder para makat ko yan. And eventually itong mga GI pipe na to, gagawin ko na lang siyang tulos. O kaya yung ibang masasalvage, pwede nating igawa uli ng isang tunnel uli. Okay? So may mga may mga hoop naman kami dyan. So pwede kong gawin yan. Okay, move tayo rito sa ating beans. So meron pang beans, so hindi pa na-harvest. May mga pwede pang harvestin, hindi nila sinagad. Kasi pag hindi po nila to sinagad, gugulang po to in 2 days. So baka sa after 2 days, magpapa-harvest ulit tayo. Ganyan talaga, oh, may mga beans, oh. May mga ano pa, may mga pitasin pa, oh. Ayan, yan po yung beans natin. Ito po ay barak. At napaka ganda naman ng ating beans. Ayan, oh. Ayan. Gugulang to. Kaya magpapa-harvest po ulit tayo after 2 days harvest uli. Sayang naman, oh. Hindi nila na-harvestan, oh. Yan. So may mga uod. Pero nagpa-spray na tayo. Ayun, oh, dami, oh. Okay. So, beans ay okay naman ang beans natin. Kaya lang kulang siya in terms of volume. So dapat mga nasa 200 kilos man lang sana yung hina-harvest natin para sulit, o di ba? So ito yung ginagawa nating manure tea, chicken tea. Yan. Yan po, dinedrench po namin diyan. Ayun, nakasuksok po din sa ating main pipe. At dinedrench natin diyan sa ating beans. Okay? 2 kilo po itong beans na to. Nasa 80 to 90 meters po yung layo ng bed. So yan po yung ating beans. So marami pang haharvestin. Ay, sa isang araw magpapa-harvest ulit tayo. Pupuntahan ulit natin para masulit natin kasi parang maraming gugulang, oh. Yan. So magpapa-harvest ulit tayo sa isang araw. Okay. So move on tayo dito. Ito yung ating sultan na nag-fail. Naka-tunnel po to. Pinaalis ko na yung tunnel at ano na natin to, papalitan na natin to. Yan. So bagong set po ito. Hanggang doon po sa pinagkamatisan. Isang set po ulit ito ng sultan. So in the next few quarters or few months, mag-i-start po ulit tayo mag-massive planting ng sultan. Pero i-recondition po natin yung bed. Aayusin po natin yung bed. Lalagyan po natin ng mga fertilizer para mas maging maganda yung kapit po ng ugat. So ito, makikita nyo itong area na to, kinukulan na namin siya. Pangalawang ikot na to. So ito yung pwede namin tamnan siguro sa November. Yan. Ito na po, pang November na po yan. Yan. Ito, saka itong pinanggalingan. Then yung pong beans na yon, ang ipapalit namin doon, pipino. So ganun po, ikot-ikot lang. Then after ng pipino, beans uli. Ganun, beans, pipino, beans, pipino. Ganun lang dalawa, salitan lang sila. Okay. Then ito, lagyan na namin na-spray na natin yan. Hihintay na lang natin matuyo. Then aalisin natin yung mga tulos-tulos na yan para sa batch 2. Okay, pangalawang batch. And ito po yung pang October namin. October katapusan or 3rd week ng October. Magtatanim na po tayo riyan. Possible nga mga 4th week of October. Yan, dito po tayo magtatanim hanggang dun. So pang 3 lata po siguro yan. Ewan, tingnan natin kung ilan yung kakasya. And lalagyan natin ng barrier, no, sa gitna, na magtatanim tayo ng pipino sa gitna or beans para hindi mag-transfer yung mga insekto. So halimbawa po dito ang gagawin natin, kung puro sultan po dyan sa gawin dyan, dito mag-iwan po tayo ng mga 6 na bed
para tamnan natin ng pipino saka beans, parang gano'n po sa kabila. So i-aano po natin, hahati-hatiin po natin para yung pag-transfer, pag-migrate po ng mga insekto, may stop po siya dito sa unang batch. Ganun po. Then mabablock po ng beans or ng pipino. Then diyan po yung second batch natin. Then beans, pipino, third batch po doon. Okay? So yan po yung ating gagawing diskarte. Pamaya-maya ipapakita ko sa inyo yung mga current na tanim natin. Na-stop kami ng mass production ng sultan kasi nga nadali tayo ng egay. Ito halos lahat ito yung tinamnan namin before ng sultan, na wash out po yan ni egay. Okay, pero nung ginawa natin, tuloy lang po tayo sa pagtatanim, bangon uli, ganoon po talaga. Okay, so sa ngayon ang focus namin ay magtanim ng mga short term crop. Oh, may ibon doon. Okay, so punta tayo rito, tingnan natin. Ito po yung ating nursery area. Okay, pasok sa loob. Yan. So ngayon ang nursery natin ay mayroong loaded po ng Xanadu. Ito po ay nasa 9,700 na seedlings ng Xanadu. And naka-schedule po itong itanim maybe next week po. Doon po sa ating house. Doon po natin siya itatanim. Yan. Ayan po yan. Oh. Yan po ang Xanadu natin. Romaine. Yung ginagamit sa mga Caesar salad. Ito po yun. Okay. Xanadu ng Ezra. Okay. Then ito naman ay Tyrol. Romaine din po ito. At Tyrol lang kanyang pangalan. And itatransplant po ito this week. Okay, konti lang to. Country lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18, 19 trays lang po ito. Mga 2,000 plus. Okay. Ito po yung ating ayan o. 922 siya. Romaine Tyrol variety. Okay. So tingnan natin yung mga date. Kasi minsan nalilimutan ko yung date. Okay. So halika dito. Tingnan natin. Ito po yung Xanadu. 10-6 po siya. Tinransplant. Ngayon po 10-9, 3 days pa lang po yan dyan. 3 days plus 3 days sa seed sowing. So around 6 DAS po ito. 6 to 7 DAS. So mga ano pa to, 14 days pa pala bago i-transplant. Kasi gagawin po natin dito mga 21 to mga 25 days po natin siya ita-transplant. Okay, sakto lang po yun kasi nagre-ready pa lang naman din po sila ng taniman ng lettuce. Okay, so proceed po tayo sa ating net house. At tingnan natin. So yan, pakita natin yung ating drip irrigation. Okay, so ito po yung mixture ng ating nutrient solution, 1,000 liters. Okay, didrench po natin, i-prepare na po natin yung bed. Yan po yung ating drench. May pump po ako dyan, nakatugon po dun sa ating pipe para nilalagyan po yung bed, kinukondisyon yung bed. So kaya nga sinabi ko sa aking post, previous video post, yung ginagawa ko sa bahay, siya rin namin ina-apply dito sa farm. Pero magkaiba lang ng method kasi mas malawang po ito, mas matagal, mas challenging yung pagmamanage. So may mga nasa shortcut tayo, ganun talaga. Okay, so still meron po tayong manure tea. So yan po yung pinapasok natin dyan sa ating drip irrigation. Then dinidirig po sa mga bed. Okay, so yan yung setup natin ng fertigation. Pasok po tayo sa loob, tingnan natin yung progress. I-ready na rin yung pang hoop. So maglalagay po tayo ng tunnel ang i-implement natin para mas tumaas yung chance natin mag-succeed. Okay, paano tayo? Papunta tayo doon. Okay, so punta ako doon sa dulo. So makita nyo, bukas po yung ating drench. Tinedrench po nila, tinetest po nila kung gumagana yung pipe. And dalawa lang linya to. May mga damo, okay lang po yan kasi tatabunan din naman po namin ng mulch yan later on.
Ito po yung mga plastic na gagamitin natin. So second hand, yung iba may bago, pero ilalagay po natin yan sa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim po na bed na sana do. 6, 7, 8, bali 8 bed. So one bed po is around around 1,000 na puno po ng lettuce. Okay. So again, kung na-miss niyo po, ang gagawin po natin dito ay similar po ng setup na ganyan. Okay? And then pagka-harvest po namin, lalagay po uli namin ng chicken manure ng mga organic, then sultan po ang kasunod. So eventually po ito guys, itong 8 bed po na to, matatamnan po natin ito ng sultan. Ito po yung net house, around 1,800 square meters. At ang bubong po nito ay net na number 32, mesh net po yan. Yan mesh net, nylon. Okay? So andito po tayo sa loob. Unlike yung pong ginawa natin sa farm, wherein ang bubong po ay UV plastic. Dito medyo nag-ano tayo Siyempre, malaking consideration yung budget, yung gagastusin natin pag nag-implement tayo ng mga structure. So, paano ba natin ma-utilize yung yung protection na hindi naman masyadong masakit sa bulsa. O, di ba? So, mga ganun ba, ganung consideration. So, yan, na-repair na nila. Yan, medyo medyo maluwang din. Nasa 90 meters po yung isang bed. Yan. Doon ako galing. 90 meters po yung isang bed. Kaya kung magtatanim po tayo rito ng sultan, 90 times 6, 540. 540 po yung isang bed. Sa mga solanaceous, halimbawa sa sultan, sa pipino, ganun, nasa 540 po yung isang bed. So makatatlong bed lang tayo, 1,500 na bed na. So kung ito pong 6, isang lata na po yan. Okay, so ganun po yung distance natin. Ngayon pag naman po pipino, ganun din, same din. Kasi 30 centimeters lang din naman yung planting natin. Nag-iiba lang po kapag lettuce, kasi pag lettuce nasa 20 po yung plant or yung plant density namin per meter. So 90 times 20, 1.8. 1.8 po isang bed. Kaya sabihin na naman po natin 1.5. So yung ating pong punla, maitatanim po lahat dito. Kasi 3, 6, 9, 12. Kailangan po natin ng 12,000 na seedling para po makakompleto natin, matamnan po ito lahat. Ito po pinanggalingan ng ating lettuce last time. And ayan, nadamuhan na nila, nahanda na nila. And ready na po ulit ito for another batch. Yan po siya sa ilalim. Nakatunnel. Baligtad po tayo dito guys. Ang nasa ibabaw po natin ay net house, and then sa ilalim may tunnel po tayo. So yan po yung ginawa nating diskarte para protection po yan sa bagyo. Kaya po ito po, pagkatanim po namin dito ng lettuce, andun po yung punla, nagpunla po kami ng 3 lata. Tatamnan po namin ito ng sultan na mapoprotektahan po yan ng bagyo ngayong bare months. Okay, wala yata akong dadaanan dito mga kaibigan. Hakbang tayo. Okay, so hakbang tayo. Medyo malambot to. Okay, yun ang problema. Yan. Ibay naman yung ating mga plastic, so pwede pong gamitin. Okay, next. Ito po yung yung ating pipino. Kasabay po ito ng pipino ko dun sa garden, yung pinupost ko po. Ito po yung kasabay niya. Ito po yung condition kapag maramihan. Pero syempre, yung pag-aalaga dito nagkakaiba. So kaya nga lagi kong sinasabi, ang ating objective, highest yield at minimum cost per production. Minimum cost of production per kg. So ito po yun. So makikita niyo parang kulang siya sa taba kasi merong parang mga yellow green siya, ganun. Kulang po ito sa taba, hindi katulad nung nasa net house. So although ay nasa bahay, so ito po ang reason nun. Although naka net house po siya, nauulan pa rin po ito. So pag malakas po yung ulan, nauulan siya, nai-stress din po yung ating tanim. Kaya hindi rin siya makapag-focus ng mabuti sa pagpapalaki, no? Nadi-delay, naaantala. So ito po yung clear demonstration ng growing cucumber sa net house. Ito po net house, much more kung naka open field po yan. Baka po hindi ganitong itsura niyan, baka po mas pangit pa rito. And then
growing cucumber sa greenhouse na may rain shelter. Okay, so tingnan natin. Hindi rin po sila nagtatanggal ng mga talbos dito, hindi sila nagtatanggal ng mga tuy-tuy. Ayun, mga talbos yung mga ganyan, oh. Yan, mga tendrils, hindi po nila inaalis yan. And then may mga spottings na tayo, ayan, oh. May mga yellow spot na tayo sa leaves. Alam niyo po ba kung bakit may yellow spots? Kasi po merong mga anong tawag doon, white flies. Kinakain niya yan. Oo. Yan. Saka nababasa po ng ulan, mga fungus diseases po yan. So yun po yung importance ng naka-rain shelter. Ibang iba po ang itsura, no guys. So yun. Anyways, kung tuloy-tuloy lang ang pagtatanim dito, kung tuloy-tuloy lang pag-aalaga, makaka-harvest din naman tayo dito kahit paano. Okay, after po nitong pipino, ang susunod po nating itatanim dito ay ano ba? Baka po beans. Yan, kasi maganda pa ibalag. So beans naman ang susunod diyan, ganoon. Parang separator lang po natin 'yan doon sa ating sultan. So mamaya ipapakita ko 'yung sultan, di lang ako makatawid doon. Baka sakali makatawid tayo dito. Tingnan natin kung may daan. So 'yun, no. Iba-iba po 'yung tanim natin dito. Ang na-obserban po namin, kung nasa loob ka ng net house, dapat po sa pag nagtanim o nag-land prep, dapat sabay-sabay para yung insekto to hindi lilipat doon. So if in case mag-multi-crop tayo, dapat po same din yung planting natin para ma-make sure na na yung insekto hindi kakalat. So ito guys, itong ginawa natin dito, meron po yung old plastic mulch, ayun nakikita nyo naman. Pinatungan ko lang ng bagong plastic mulch. No-till po ito. Okay? I mean, minimum tillage yung ginagawa natin. Naglalagay lang po tayo ng mga organic fertilizer para ma-replenish yung kinain na taba ng ating halaman. Okay, dito po tayo sa ating sultan. Ito po yung sultan natin. Okay. Medyo okay naman, oh. Maraming namatay dito. I think walang drench or walang tubig. So yan. Ito po yung ating sultan, namumulaklak na siya, hindi pa rin yata naalis. Ito inaalis po kasi dapat to, ito. Hindi na nila nakuhang i-pruning, guys. Okay, pinuprune po na ganyan yan, oh. Lahat po to aalisin. Nasa baba na yan. Hindi natin kailangan ng sanga dyan. Malambot yung malambot. Yan, oh. Okay. Yan, alisin natin. Yan, payat po yung ating sultan, mga kaibigan. Kailangan nilang lagyan to ng pataba. Medyo bubusan natin ng pataba to para humabol. Pag de-drenching natin every 3 days para humabol po sa taba itong ating sultan. Ayan, oh. Pero lalapat to. Okay naman yung dahon niya, wala namang insekto, kaya lang kulang siya sa taba. Okay, so ito nga guys, oh yan. Dapat inaalis. Aalisin yan, yung mga nasa ilalim na yan. Okay. Yan. Ganyan. Okay, so ayan, patatabain natin, palalaguin natin. So kulang to ng pataba, so magpapa-apply ako rito ng granule, and then papadrench tayo every 2 days. Drench po tayo, then siguro apply dito. I think hindi siya hindi siya nadidiligan na maayos, kaya ganyan yung kanyang taba. Hindi siya normal. Okay, pero tingnan natin. Anyway, may bunga na tayo, may mga bulaklak naman. So yan yung ating sultan. Nilagay na natin sa gitna yung plastic mulch dahil parang nangangayayat siya, parang kulang siya sa taba, as in. Okay, so yan po yung ating mga tanim dito sa net house.
wala naman, okay naman so far. Although kulang sa taba yung ating sultan, hahabol naman yun, maganda naman yung dahon. Okay, healthy naman. So pagpapaano lang ako rito, magpapalagay lang ako ng pataba dyan. Dito po ang lagay guys, so dyan. Yan ang lagay. Okay, sa mga butas na yan. At hahabol po yan kasi ang ugat niyan mga kaibigan ay andito na. Andito na somewhere. Okay, ang ugat niyan kaya magpapadrench tayo. So yun ay ang problema din ng mga sili ay yung portion na yun. Ayun, kikita nyo ba yun? Mites po yan. So hindi po siya dapat binabaliwala kasi kapag po yan ay dumami, hahawahan niya po itong katabi. Okay. So dito po ang distance natin ay 60 centimeters po ang distance. Medyo mas malayo po ang distancing namin dito. Kaya I think mas magiging maganda yung magiging pagbubungan nito. Okay, hindi nga lang napag-cross pero 60 centimeter po yung layo ng tanim namin dito. Okay. So yun mga kaibigan, meron tayong sultan na 1, 2, 3, 4 mga 2,000 po ito, 2,000 na puno yung sultan natin dito sa batch na to. And then syempre magsusultan din tayo dun. Okay, so mga kaibigan, yan na po muna ang update ko sa ngayon dito sa farm. Ang nagmamanage po dito is si Father. Then meron po tayong 4 na full time na tao na kasama niya dito na tumutulong or nag-a-assist sa kanya sa mga farm task. Okay, so yun, at nakapagpitas na, pinasako ko na lang. Balik na lang po uli kami after 2 days or baka sa isang araw babalik uli ako para makuha yung panibagong harvest. Maraming bakante namatay ba, ewan. Ayan, maraming bakante. Sayang sayang yung area. Anyways, tingnan natin. Walang problema, okay lang yan, no pressure. Dito sa side na to maganda naman. Bawi na lang tayo sa susunod mga kaibigan. Okay, so yun lang. Yun lamang po ang update ko so far for today. Maraming salamat. Medyo mahaba talaga pag dito tayo nag-update sa farm kasi maraming activity rito. Balik po tayo sa mga susunod na update. And bukas siguro share ko naman yung ganap na dun sa greenhouse ko sa Palayan City. Nalagyan na namin ng mulch, na cover na namin. Baka magtanim kami bukas. Okay, thank you very much. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Bye bye.